Agosto, buwan ng pagpapakita ng ating pagtangkilik at pagmamahal sa ating salitang pambansa. Sinabi ni Ninoy Aquino noon, "The Filipino is worth dying for." 30 years after he died, ang tanong, are we really worth dying for? Ang idolo ng bayan si Manny Pacquiao, pagdating sa ring o kamera, gusto pang makipagbakbakan sa Inglesan. You know? Ang mga import nating basketballista at football players, Pilipinas ang suot sa uniforme, pero imported ang tabas ng dila. At ang singer nating kumakanta ng pambansang awit, shortcut ang alam na version. Ngayon, ang usapan ay F ang dapat pangalan ng Pilipinas. Teka, ilang bansa na rin ang nagpalit ng pangalan? Ang Rangoon, naging Burma at ngayon Myanmar. Ang Sri Lanka, dati Ceylon ang tawag. Ang Cambodia, kilalang Kampuchea noon. At ang Thailand, Siam ang dating tawag. Pero kung papalitan lang ng F ang P sa Pilipinas, ano ang mababago at nasaan ang saysay? Ano at sino nga ba ang isang nagmamahal at nagmamalasakit sa bansang ito? Ang bayani. Panig sa tama. Sinisiguro niyang nakakamit ang hustisya. Boto siya at nakikisama sa pagkakaisa. At may sarili siyang pagkukusa. Si Don Bosco na mismo ang nagsabi, "A citizen must give help which his appropriate contribution allows him." Kilala ninyo siguro si Apple Day Up na bahagi ng Grammy Award-winning group na Black Eyed Peas. Laking sapang bato sa Angeles, kahit sikat na sikat at super milyonaryo na, muling bumalik sa sapang bato para mamahagi ng learning equipment, mag-umpisa ng music school para sa mga batang walang pera, at magpatayo ng mga eskwela sa mga liblib na bahagi ng bansa. Si Alex Compton, straight A student at dating team captain ng Ivy League school na Cornell University. Amerikano pero dito ipinanganak. Mas magaling pa siyang magtagalog sa marami sa atin. Tinanggihan niyang maglaro sa Europe dahil gusto niyang maging bahagi ng basketball development ng Pilipinas. Si Dylan Wilk, laki sa hirap sa England, nagsumikap at nagtayo ng video games company sa kusina nila sa edad na 20 anyos. 9 years after, siya ang pangsyam na richest guy under 30 sa buong United Kingdom. Ano ang ginawa niya? Binenta niya ito lahat at tinalikuran ni Dylan Wilk ang buhay first class. Mas masaya siyang ngayong naghahalo ng semento at nagtatayo ng bahay para sa gawad kalinga. Lahat sila may dugong imported, pero mas Pilipino at mas mahal pa nila ang Pilipinas o Filipinas kaysa marami sa atin. Nakakahiya, di ba? Sa panahon ng mini iPad pocket wifi, hindi na kailangang barilin sa luneta o sa naiya. Para maging bayani, lahat yan nasa puso, diwa at gawa. You know, dito sa Bosco, ang Bosco niyan ay bayani sa puso, diwa at gawa.